Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na itataguyod nila ang tungkulin alinsunod sa konstitusyon sa harap ng pagdedeklarang unconstitutional ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang video message, iginiit ni Romualdez na hindi mananahimik ang Kamara sa gitna ng malinaw na institutional overstep o pagmamalabis ng Korte Suprema. Pinagtibay din nito ang eksklusibong constitutional mandate ng Kamara na mag-initiate o magsimula ng impeachment proceedings. Naihain na ng Kamara ang motion for reconsideration sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General sa Philippine Judiciary Portal, kung saan hinimok nito ang Korte na pag-aralan muli at baguhin ang desisyon na nagbabasura sa impeachment case laban kay Duterte. Hindi anya ito pagkilos bilang pagsuway kundi pagtupad sa tungkulin. Sa paghahain ng motion for reconsideration, ipinuntri ni Romualdez na kanilang iginagalang ang konstitusyon bilang pagtatanggol sa institutional balance at sa ngalan ng taong bayan. Paliwanag pa ng Speaker, hindi nila kinukwestiyon ng authority ng kataas-taasang hukuman dahil nais lamang nila na mapanatili ang nararapat na papel ng Kamara sa proseso ng pananagutan. Inihain umano ang apela upang itama ang factual misreadings at retroactive procedural burdens na ipinataw ng Korte na nagsasantabi sa saligang batas at sa karapatan ng publiko na panagutin ang matataas na opisyal. Sinagot naman ni Romualdez ang paratang patungkol sa due process at binigyang diin na hindi patas na sabihing nag-iimbento sila ng bagong panuntunan. Dagdag niya, ang paghiit sa constitutional integrity ay hindi para pahinain ang demokrasya, kundi para palakasin pa ito. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.